Hello. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Magsitayo po tayo para sa ating pambungad na panalangin. Panginoong Diyos, sinasamba ka namin, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat, Lord, sa araw na binigay ninyo sa amin, bagamat umuulan, bagamat kulimlim, tinuturing pa rin po namin na ito ay blessings mula sa inyo, Lord. Blessing na araw-araw na binibigay niyo sa amin, tinudugtungan niyo ang aming buhay. That is a blessing, Lord. Lord, pinapasalamatan ka rin namin, Lord, sa pagkakataon ito na tinipon mo kaming iyong mga anak upang magkaroon ng pagkakataon na makapagsamba sa inyo. Tinataas po namin, Lord, ang buhay ng bawat miyembro ng FCM na nakarating ngayon dito, yung darating pa maya-maya, at yung mga hindi makakarating dahil sa mga iba't ibang rason tulad po ni Pastor Noel at ang kanyang pamilya na nagbibiyahe ngayon sa Bicol. Lord God, keep them safe. Bigyan po niyo na sila ng safe travels. Tinataas din po namin sa inyo, Lord, ang inyong mensahero na sana ay maya-maya ay makakarating na rin si Pastor Jeff. Nanawa po, Lord, yung pong inyong salita ay maibahagi niya sa amin ng malinaw at tumatago sa aming mga puso. Itinataas po namin sa inyo, Lord, kaming naandito ngayon, nabigyan niyo kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan upang pakinggan at damdamin ang inyong salita. Lord God, samahan po ninyo kami ngayong araw na ito at sana po sa mga sandaling ito, Lord, ay tinataas din po namin ang aming worship team na nawa po, Lord, dahil sa kanilang taglay na talento sa pag-awit at pagtugtog na galing po sa inyo, ay madala nila kami, mailagay nila kami sa tamang perspective, Lord, sa pagsamba at panalangin sa inyo. Lord God, maraming salamat po muli at inaasahan po namin na kayo ay makakapiling namin for the entire duration of this service. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga sa lahat! Good morning! Ayan, ready na ba mag-worship ang lahat? With those wondrous colors say they were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those worlds are rubble now. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead now. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is who He is. He saves us. He bore the cross and beat the grave. And proclaim this is our God, King Jesus. Remember the fear that we're so weak that we couldn't every now those altars in the wilderness
that. So I was reminded while making yung lineup namin that pati yung enemy, memorize yung mga kanta. Memorize yung Bible ng enemy. So, what scares the enemy? Paano matatakot yung enemy sa pag-worship natin, sa pag-ano? It is when we use yung pag-worship natin and we just don't sing lang ng parang malalang. It is when we worship in spirit and in truth, doon matatakot yung enemy. It is when we use yung worship na to, this is just a meaning. Pero, as we praise and worship this morning, as we continue to praise and worship God, I pray na we will worship Him in spirit and in truth. So, ready na ba kayo mag-worship, FCF? Woo! Let praise be the weapon that silences the enemy. Hey, let praise be the weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. Praise arise. Down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthrough on our side. Never was lifted by. With all creation crying out, we praise you. Oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let praise arise. Praise arise. Down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthrough on our side. Never was lifted by. My God, we praise you. We'll sing, break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying, God, we praise you. Oh, we praise you. This is what living looks like. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise. We'll scream, break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high.
worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Worthy of every song we could ever sing.
beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are and lead me with your heart and lead me in your love to those around me. In your love to those around me, and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kabutihan mo, patuloy na katapatan mo, Panginoon, na sa kabila, O Diyos, ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanan, God, lagi kang nariyan upang patuloy na magpatawad. Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Diyos na banal. At Lord, sa maraming pagkakataon, God, we have violated yung holiness mo. And yet, God, nandiyan ka pa rin upang muli kaming itayo, Panginoon. Kung kaya nga, O Diyos, yung kabanalan mo, Panginoon, ay masalamin din naman po sa amin. Higit lalo, Panginoon, ng mga taong nakapaligid sa amin. Sa aming mga buhay, Panginoon, makita, Lord, yung kabutihan mo. Sa aming mga buhay, makita nila na mayroong Diyos na nagmamahal din po sa kanila, Panginoon. God, higit pa sa mga awitin, Panginoon, na aming inaawit, nais po namin, Panginoon, na yung mga lyrics na to ay makita po sa aming mga buhay. Sapagkat sa ganung kaparaanan, Panginoon, Ikaw po ay maluluwalhati. Ikaw po ay maitataas, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa minsan pa na paggagather niyo po sa bawat anak ninyo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na pumarito upang sama-sama na itaas ang pangalan mo, sama-sama, Panginoon, na dakilain ang banal mong pangalan, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, na hindi niyo po kami bibiguin. Lord, we believe, Panginoon, na mararanasan namin ang iyong presensya, maririnig namin ang iyong salita, Panginoon, na patuloy na magbabago sa buhay ng bawat isa, Panginoon. God, more than sa fellowship, Lord, more than sa awitan, Panginoon, God, yung naisin mo, Panginoon, yung end result ng pagsasamang ito, na patuloy nga, O Diyos, na mababago ang aming mga buhay ayon sa iyong nais. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. Napakabuti niyo sa bawat isa, O God. God, patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan at sa lahat, O Diyos, ng aming gagawin, ang aming naisin, Ikaw po ay maitaas, Panginoon. Kami po'y pumarito sa kabila ng ulan, Panginoon, sapagkat nais po naming maranasan ang presensya mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy, Panginoon, na kausapin niyo po kami. God, bless our time together, Panginoon. Make it meaningful, Lord. Make it fruitful, O God. And make it centered to you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. No? So, magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. No? Ayun, yung si tatay, pag nandito ako, talagang yun yung pinakabuhay na buhay, no? Yun, praise God, no? So, ayan. Ayan, ayusin ko lamang po ito. Okay, so ayun, magandang umaga po muli, no? At sa bawat isa, nakakatuwa po every time po na ako po ay nandirito, every third Sunday of the month, lagi may bagong mukha, no? So welcome po, no?
Kahit ngayon lang po ulit ako ngayong buwan na narito, welcome po kayo sa ating church, the best place to be every Sunday morning. Amen? So, ngayon po, bago po ako pumunta sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, nais ko pong mag-promote po sa inyo, and I do believe ito po yung maganda at importante higit lalo para sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, sa mga deacon po natin. No? Itong topic po na to, medyo malalim po siya, kumbaga sa hindi siya gatas kumbaga meaty. Ito pong bagay na to, and I want to encourage lalo na yung mga leaders po natin to please take time and avail yourself para po maka-attend dito po sa conference na to. Nakita nyo naman, Grace for All Coalition, and part po ako ng core group ng ministeryong iyan, and pag-uusapan po dyan this coming Saturday, October 26, no? Ayan, Grace, Faith, Free Will, and Salvation. No, yung mga leaders po, I encourage you to really attend now. Kung mga members po kayo, well, it's up to you po. Pero napaka-meaty po ng pag-uusapan po natin sapagkat nung una, parang hindi ko concern yun kasi alam ko naman na yan. Pero, marami po palang mga churches ngayon ang nagkakaroon ng split because yung mga leaders po nila, they weren't able to stand yung ground kung ano po talaga yung belief nila, especially sa larangan po o sa area ng soteriology o ng salvation. So ito po ay pang-pastor, pang-workers, no? Kasi hindi naman po natin alam, and we also believe na pagpapalain tayo ng Panginoon, na pagkakatiwalaan tayo ng Lord, na marami pang mga tao na makakasama po natin sa ating pananambahan, and therefore, kahit sa mga doctrinal issues, dapat tayo po ay medyo malalim. So yan po ay sa October 25. Hindi pala 26, 25 po pala this coming Saturday. Saturday po, mali yung 26. 25 po. Yan ay 1:30, pero kung nandun na kayo ng 1 o'clock, that would be good. So, ano po yan? Diyan po gaganapin sa Christian Bible Church of the Philippines. Yan po yung malapit lamang sa Mother Ignacia. No? So, yun yung mga topic na pag-uusapan na akala natin, parang basic, pero yun, napakalalim po niyan. Dahil sabi ko nga, dalawang pastor na kaibigan ko, yung personally, they were experienced yung split nila. No, kasi may mga bagong dating po doon sa kanilang church, mga 4 na bago, and yun, napaka-pious, nagjo-join, nag-handle ng Bible study. Little did he know, yung mga kaibigan ko, iba na pala yung tinuturo. And before he knew it, ay grabe, yung mga member niya, na inalagaan niya pa, yun ang tinatanong na, kinu-question na kung ano yung faith niya, kung ano yung tinuturo niya. So, yung mga topic na nandyan, eto, does God love every person and desire to save all people? Talaga bang mahal ng Diyos ang lahat ng tao at ang kanyang naisin ay iligtas ang lahat ng tao? Well, syempre, alam natin yan, dapat affirmative. Yes, pero you know what? May mga tao po, may mga sekta o may mga grupo po na they believe na ang Diyos, hindi po lahat ng tao mahal niya. No, may mga pinili lang siya bago lalangin ang langit at lupa. So, tingnan po natin, napakaganda po ng topic na yan. And of course, yung tanong dyan na, did Christ died for all sinners or only for a pre-chosen few? Si Jesus ba ay namatay para sa lahat ng tao o para sa iilan lamang? What do you think? Diba? Does depravity mean humans are not free to respond to the gospel? No, yung sabi kasi may original sin di ba? So, kapag sinabi bang totally depraved ang tao, ito ba'y nangangahulugan, no, na wala na siyang kakayanan na pumili. So, yun yung mga topic, and of course, there's a testimony. No? And the testimony pala, living Calvinism. But eto, God's grace from start to finish, yung biyaya ng Lord, from the start, nanampalataya tayo sa Kanya, magpasa hanggang muling pagbabalik niya o muling pagparito niya or abutan daw po tayo ng kamatayan. And then there's a testimony. No, etong si Pastor Aljo, na kausap ko po ito nung nag-meeting po kami. Hopefully we can invite him one time sa firstborn kasi ang ganda ng testimony niya dahil mula pagkabata nandun po siya ang dating daan. No, talagang leader siya doon, and naging na-born again, ngayon pastor. Maganda para malaman din po natin. Maganda po kasi na ma-equip din po tayo sa mga bagay na ganyan. And of course, yung pinakasama rin niya, Grace for All, Understanding God's Plan of Salvation. And sa mga leaders,
very important po to. And sa May Kawayan po, marami po sa amin, sa mga kapatid natin sa May Kawayan, ang dadalo po dito. And 1 o'clock hanggang 6 p.m. lang naman po yon. And maganda naman po yung place nila. Very convenient. May registration nga lang, 150 pesos lang. Pero kasama na doon, may mga snacks na kasi. Overflowing na rin yung kape doon. Plus, meron pang libre na libro. Libre na libro. Natutuwa ko, I think 2 weeks ago, I was able to have fellowship kay Rain. Nakakatuwa yung kwentuhan namin. And, I think 2 days ago, sabi niya, Pastor, I was already registered doon sa Grace for All. Kasama daw yung wife niya. So, marami pong mga taga-firstborn. And, I really encourage us, lalo na yung mga leaders po natin. Kasi, I think, kung nagtitiwala po tayo, na pagpapalain tayo ng Lord at pagtitiwalaan tayo ng maraming miyembro, dapat equip din tayo sa mga ganitong bagay. Okay po ba? So, kung may tanong pa kayo, just approach me mamaya or yung registration, kung di kayo makapag-register this week, pwede namang mag-walk-in po doon. So, pero sa mga taga-May Kawayan, marami po sa kanila is naka-register na. So, hopefully, you can avail yourself. Half day lamang naman po ito. So, now, tapos na po ako dito and yun pala yung topic ko. Anyway, sino sa inyo nakakita na ng taong grasa? Na hindi naliligo, tapos mahaba yung buhok. Yun ang kinainggitan ko sa kanya, mahaba buhok eh. Tapos yung ibang mga taong grasa, madumi talaga sila. Yung iba, dami-daming mga sugat. Tapos medyo yung amoy po nila, talaga namang hindi maganda. Talagang taong yung mga ganung klase. Ako po ay mahilig sa lugaw. And mula pagkabata, mahilig na ako maglugaw eh. One time, meron pong sa isang lugawan, may nagbebenta ng lugaw na medyo may kaartihan. And maya-maya, nandun yung mga tao, merong isang taong grasa. Hindi lang taong grasa, ang dami niyang sugat. Talagang yung kanyang sugat, talagang kitang-kita eh. Ngayon, pagdating ng taong grasa na yon, yung mga tao medyo, teka lang, medyo nag-aalisan. Sa inyo, gusto niyo bang tumabi doon? Diba? Gusto mo tumabi? Mapapaiwas ka eh. So, umorder tong si taong grasa, yung tindera, wala namang magawa kundi mag-serve. Binigyan ng lugaw, binigyan niya ng tokwa, inabot niya, pag-abot nga niya, talagang mabilisan eh. So, ngayon, yung mga tao at yung tindera, iritang-irita ko, ba naman ito, mawalan ako ng customer. At siya mismo, ayaw niya nang nandoon yun. Kaya, ngayon, tapos nang kumain, si taong grasa, napakaraming sugat, napakaraming galis. Ngayon, sabi niya, magbabayad na siya. Magbabayad siya. Sabi niya, magkano po? Ito na yung bayad. Yung tindera, takot siyang mahawakan kasi baka mamaya, pag nahawakan niya, baka mahawa siya. Takot siya eh. So, kaya ang ginawa niya, paano ko ba di aabutin to? Kaya ang ginawa niya ganito, Sir, okay na. Libre na. Huwag niyo nang bayaran. Sobrang tuwang ng taong grasa, tumayo. Niyakap yung tindera. Sabi, salamat. Grabe. So, anyway, katang-isip ko lamang po iyon. So, katang-isip ko lamang po iyon. Pero, nawala ako. Ayan. This morning, binigyan ko ng title, yung ating pag-uusapan na, When No One Cares, Christ Does. Tayo po ay nasa series ng Mark. And sa among the four gospel, ito pong si Mark, siya yung full of action. Actually, kung mapapansin ninyo, lalo na as we go through, ang isa po na mapapansin yung favorite word niya, immediately. Kasi fast-paced to eh. Yung last month, nag-preach ako, sabi ko sa'yo, isa sa pinakamagandang ng Mark, ng kanyang pictures, kumbaga para siyang Korean novela. Hindi siya parang Tagalog. Di pagka mga Pilipino drama natin, paikot-ikot, ang bagal ng pacing. Ewan ko kung nag-enjoy kayo, usong-uso ngayon yung Batang Quiapo Piniritan niya dati yung ang probinsyano, pambira, munti ka ng abutan ng pagbabalik ni Lord, hindi pa tapos eh. Napakabagal ng pacing, pero kapag mga Korean drama, minsan nahuhook tayo kasi napakabilis ng pacing. Meron pang mas mabilis ng pacing ngayon, yung mga Chinese drama. Somehow, eto si Mark, ang bilis ng kwento niya, ang bilis ng mga pangyayari. At dito na po tayo sa Mark chapter 1, verse 40 hanggang 45,
yung ating pag-uusapan. Pero bago yon, meron po ako nakuha video. Sana mag-workout yung ating sounds. No? May sounds ba yung TV natin? Yan. Ito yung ano niya, sa The Chosen. Yan. Yun yung kwento about sa pagpapagaling ni Jesus sa isang ketongin. No? And of course, kahit naman ngayon, pagka nasabi nating leprosy, leper, o kaya ketongin, medyo ang hirap, no? Ang hirap ng sitwasyon nila. And lalo na nung sa panahon po ni Jesus, they are outcast sa society. No, kapag yung mga tao na mayroong mga lepers, hindi po sila basta-basta pwede makisama sa worship. Hindi sila pwede makisama doon sa mga social gathering. No, kaya nung panahon mo actually sa Leviticus, if you really want to know patungkol sa deeper understanding ng leprosy sa Leviticus chapter 13 and 14, nandoon yung mga provision, mga prohibition patungkol po sa sakit na to. But definitely, makikita po natin sa panahon ni Jesus, kapag ang isang tao ay may ketong o may leprous o leper po siya, talagang iniiwasan po siya. Kanina nga lang umamin naman kayo yung galisin lang na taong grasa, hindi mo gustong lapitan How much more no panahon nila? And they themselves, alam din nila na kapag may ketong, hindi sila dapat magtatabay kasi nga they believe na etong ketong na to nakakahawa.
No, kaya sa kanila yung may talagang suot-suot po talaga sila na talagang marumi, and every time po na dadaan po sila sa isang lugar na matao, they were crying and they were shouting, unclean, unclean. Nang sa gayon, para yung mga tao, mahawi, di ba? Yung mga tao mag-alisan. Gawin kaya natin sa traffic yun, no? Unclean, unclean. Yung mga kotse, di ba? Mag-ano. But anyway, etong napakahirap po. No? Even yung mga tao, and you can imagine, na even yung family po nila, talagang kailangan nilang iwanan. Yung mga family na meron sila, talagang tinatalikuran po sila dahil sa sakit na ketong. And mapapansin nyo rin, dun sa pinanood po natin, di ba even the disciple, palapit pa lang, sabi ng mga disciple, huwag kang lalapit. Humugot pa nga ng palaksak eh. Di ba lahat sila natakot, nagulantang sila. And etong leper na to, talaga namang papalapit pa rin kay Jesus. Basahin po natin dun sa talata sa Mark chapter 1 verse 40 to 45. And then tingnan po natin kung ano yung mga mapupulot po natin dito. Ang sabi po dito sa verse 1, "Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, 'If you are willing, you can make me clean.' Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said to him, 'I am willing, be cleansed.' As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed." Verse 43, "And he strictly warned him and sent him away at once and said to him, 'See that you say nothing to anyone.'" No, pinagaling ni Jesus, pero ang sabi ni Jesus, wag mong ipagsasabi. No, see that you say nothing to anyone. But sabi ni Jesus, "But go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them." Ang background po niya, nasa Leviticus chapter 13, verse 14, kapag yung isang tao na alam niya na cured na siya sa leprosy, ay nagre-report sa priest para ngayon i-announce ng priest na eto nga ay tunay na malinis na, and then meron po silang binibigay na offering po doon. Verse 45, "However, he went out and began to proclaim it freely, and to spread the matter, so that Jesus could no longer openly enter the city, but was outside in deserted places. And they came to him from every direction." So Mark chapter 1 pa lang tayo, verse 40, pero ilang topic na po yung napag-uusapan po natin. No? At napakabilis din po ng pacing niya kasi ang bilis ng kwento eh. Remember that si Jesus, meron lamang siyang 3 years sa kanyang public ministry. No? Pero chapter 1 pa lang, ang dami niya nang nagagawa. Marami na siyang nakuha. Ngayon, pag-usapan po natin yung request ng leper. No, number 1 na pag-usapan natin is yung request po ng leper. Now, sa Mark chapter 1 verse 40, it says, "Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying to him, 'If you are willing, you can make me clean.'" Tandaan po natin, sa unang salita pa lang, it was the leper who came to Jesus. No? Take note that it was a leper. Siya yung lumapit kay Jesus na supposedly, hindi po siya pwedeng lumapit kahit kanino kasi nga may ketong siya. Di ba? Pero alam din niya, it takes a lot of guts, it takes a lot of faith at lakas ng loob para lumapit kay Jesus. And we need to understand na yung mga leper, nung panahon na yon ay outcast nga. Hindi sila pwedeng basta-basta lang lalapit sa kahit na sinong tao. Ang totoo niyan, kapag dadaan sila nga sa lugar, kailangan mag-alisan at kailangan nilang sumigaw na sila'y leper, na sila'y unclean, na sila'y madumi, nang sa gayon mag-alisan yung mga tao. Pero dito, I think it takes a lot of courage for this leper, to come to Jesus. Di ba? May mga disipulong kasama si Jesus. Sa napanood nga natin, yung disipulo, magtatangka, huwag kang lalapit, na baka pagka lumapit, saksakin, itaboy, pagtulakan, bugbugin. No, pero si Jesus, sabi niya, ay hindi, okay lang yan. Nasa kwento nga sabi, it's okay John. Si John pa yung pinangalanan na yun. Pero makikita po natin yung lakas ng loob, yung courage ng leper po na to, na lumapit pa rin kay Jesus. And you know what? Kung sino dapat yung may kailangan, yun naman talaga dapat yung lumalapit. Di ba? Gusto natin, lagi tayong, susuyuin lagi ng Lord eh. Gusto natin, pag nagtatampo tayo, lagi tayong hahabulin ng Panginoon. Gusto natin yung pagpapala ng Panginoon, pero ayaw naman natin lumapit sa Kanya. Pero take note, etong leper po na to, ang daming sanang balakid, ang daming mga hindrances, ang daming mga dahilan kung bakit hindi siya pwede, bakit
pwede siyang hindi lumapit kay Jesus, pero because of his dire need, sapagkat sa malaking pangangailangan niya, ito yung nagtulak sa kanya para, isang tabi yung mga hindrances. Sometimes, yung hindrances lang naman sa atin sa hindi paglapit sa Panginoon kasi busy lang naman tayo. Di ba? Kasi inaantok lang naman tayo. Minsan, hindi tayo lumalapit kay Lord. Yung mga kadahilanan natin, simple lang. Tinatamad tayo. Wala naman dito sa panahon natin, wala naman nagbabawal sa iyo lumapit sa Lord. Wala naman nagbabawal sa iyo manalangin. No, pero itong si leper, ang daming balakid, pero tiniis niya, ipinagsawalang bahala niya. And yun ang isa pang bagay na makikita po natin dito. Now, a leper came to him. Si leper po, yung lumapit kay Jesus. And then, kneeling to him, imploring him, kneeling to him, and saying to him, ano yung kanyang reaction? Ano yung kanyang attitude sa paglapit kay Jesus? Dahil alam niya na siya ay may pangangailangan kay Jesus, he took a lot of courage, and then with all humility, lumapit sa Panginoon. Nagpakumbaba sa Panginoon. Di ba sabi, imploring Him, kneeling to Him. Sa ibang translation, beg of Him. Sa New Living Translation, sabi, a man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. No? Sabi niya pa, if you are willing. No? So, kung sino yung may pangangailangan, siya dapat yung lumalapit. No? At sa paglapit, dahil ikaw yung nangangailangan, sa paglapit po natin, dapat may pagpapakumbaba. No? Sometimes tayo, minsan ito lang naman sa ating mga Kristiyano, minsan umaattend tayo ng church, and that's good. And I'm telling you, talaga unahin po natin yung Sunday. Wag na po kayo mag-schedule ng paglalaba tuwing Sunday morning. Kung maglalaba tayo sa afternoon na. No, kaya lang, minsan ang nagiging problema po natin, kapag sumasamba tayo, it is as if meron na tayong right para obligahin si Lord na i-bless tayo, na ibigay yung pangangailangan natin. Sometimes ganun yung attitude, Lord, umatin ako. Dapat pagpalain mo ko. No, umaatin po tayo, hindi po sa pagpapala ng Panginoon. Umaatin po tayo kasi karapat-dapat siya. Now, yung pagpapala, it's the very nature of God to bless His people. Pero hindi ka pumupunta ng church for that subjective reason na aatin ako ng church kasi pagpapalain ako. Aatin tayo ng church kasi pagpapalain natin si Lord. Amen? No, minsan gusto natin, Lord, bless me, bless me, bless me. How about God? Is He blessed? Is He blessed sa mga bagay na ginagawa natin? No, so, una, etong si leper, lumapit, buong tapang, at dapat may buong pusong, may pagpapakumbaba. Ang Lord, kahit umatin tayo, kahit maglingkod po tayo sa Kanya, hindi po siya obligated na pagpalain ka. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, walang utang na loob ang Lord sa atin. Kahit mag-preach ako Sunday after Sunday, hindi po pwede magkaroon ng utang na loob sa akin ng Lord, na Lord, pinaglilingkuran kita, kaya dapat pagpapalain mo ako, dapat i-bless mo ako. Hindi po ganun. Ang naglilingkod tayo, nag-worship tayo kasi ang Diyos karapat-dapat. Sapat na napatawad tayo sa kasalanan natin, sapat na matanggap po natin yung biyaya ng Panginoon na what we really deserve is hell, but God in His kindness, in His goodness, in His love, hindi tayo deserving ng heaven, pero ngayon papunta po tayo ng heaven. Kaya ang mga totoong Kristiyano, lumalapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba. No, wala po tayong right. No, pero thank God, kasi in His very nature, sabi ng Bible, God is faithful. Yung pagpapala, hindi dahil nag-attend ka ng church. No, kundi prerogative niya yon. Sovereign ang Lord. Kung sino gusto niya pagpapalain niya. No? So, I'm not saying na huwag na kayong mag-church kasi hindi kayo pagpapalain. I'm saying, pag mag-church po tayo, itama po natin yung ating mga puso. Dapat lumalapit tayo sa Panginoon nang may pagpapakumbaba. Hindi yung feeling natin entitled tayo. Lord, pastor ako, kaya dapat pinagpapala mo ako. Lord, pastor ako, kaya dapat ibigay mo sa akin yan. Hindi po ganun. No, ang Lord, pwede kang humiling, di ba? Kahit naman sa human relationship Kapag ikaw yung may pangangailangan, ikaw yung lalapit. Pwede ka bang lumapit, mangungutang ka na nga lang, galit ka pa. Di ba? Pare, pautang. No, pare, wala akong pera. Damot mo naman. Ganun ka pa no? So, tayo yung lumalapit. No? At pag lalapit tayo sa Panginoon, dapat may pagpapakumbaba. Hindi po tayo pwedeng aangas-angas na it is as if may utang na loob ang Lord sa atin. Tandaan po natin, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, pag ginagamit tayo ng Lord, still, it is God giving us the favor that we can serve Him. Always remember, it is always a privilege to serve God.
Pribilehiyo lang ang makapaglingkod sa Panginoon. Pribilehiyo lang ang makapagsamba sa Panginoon. At makikita rin natin dito, sabi niya ganon, if you are willing, paglalapit ka sa Panginoon, dapat may pananampalataya. Kaya ang sabi niya, if you are willing, kasi etong leper na to, in his mind, alam niya na kaya naman talaga ng Lord. Kaya nga hindi niya sinabi na, if you are able. Di ba? Hindi niya sinabing ganon. If you are able, make me clean. Hindi yun eh. Ang sabi niya, if you are willing. Kasi nga, may pagpapakumbaba at may pananampalataya. Sa kanya, pagalingin mo siya ng Diyos o hindi. Di ba? Prerogative ng Panginoon yon. No? Sometimes ganoon, minsan humihiling tayo sa Lord, minsan nagmamadali pa tayo. Na kapag feeling natin hindi binigay ng Lord, nagtatampo tayo. Pero hindi dapat ganoon. Kung ibigay ng Lord, so be it. Kapag hindi binigay ng Panginoon, meron siyang better plan. No? Hindi po lahat ng panalangin natin, laging ang sagot ng Lord ay oo. May mga pagkakataon na hindi niya binibigay, and sa mga ganung pagkakataon, the best thing that we can do, the best option na meron po tayo, kahit hindi niya ibigay yung panalangin natin, is patuloy na magtiwala sa Kanya. Kasi in the end, because God is sovereign, because God is omniscient, alam niya yung lahat ng bagay, alam niya kung makakabuti sa iyo yung bagay na hinihingi mo o hindi. Mantakay mo, 13 years old ka lang, hinihingi mo kaagad, asawa. Hindi na bibigay ng Lord yon. No? Tapos ang tindi mo pa, Lord, yung maganda. Bakit gwapo ka ba? No, dapat may pagpapakumbaba, and of course, may pananampalataya na yung bagay na hiniling natin, kayang niyang ibigay. Pero, yung prerogative, yung desisyon, sa Kanya. Huwag po tayo pala desisyon sa Panginoon. No, Lord, pagpapalain mo ako at ito yung kaparaanan kung paano ako pagpapalain. Lalapit ako kay kumare, nanalo ng loto, hihingi ko ng balato. Hindi po ganoon. Sa Kanya may pananampalataya, kaya sabi niya, Lord, if you are willing. Kasi alam naman niya na able. Na able ang Panginoon. So, one good thing na makita sa leper na to, yung attitude na meron po siya. Of course, I'm not praying na maging katulad tayo ng leper na napakaraming sugat. No, napakahirap po kasi pala ng pagiging leper. Nung binigay sa akin ni Pastor Noel yung passage na to, nagbasa ako patungkol sa mga leprosy. And yun na, nakakatakot pala talaga kasi yung pagka may leprosy ka pala, hindi ka nakakaramdam ng pain. And before you know it, parang ang ganda, para pag may kaaway ka, pasuntok ka lang, hindi ka nasasaktan eh. Pero ang pala dahil hindi siya nakakaramdam ng pain, hindi mo, magugulat ka na lang, mapuputol na lang siya, natutunaw na lang pala siya. Diba? So, napakaraming kwento about leper, pero tignan lang po natin yung attitude ng leper po na to. No? Marunong po siyang lumapit sa Panginoon. Ang laki ng mga hindrances niya, unlike sa mga pagkakataon sa atin, walang hindrance po para sa Kristiyano na lumapit sa Panginoon. Nung lumapit siya, wala siya, hindi siya feeling entitled. No? Lumapit siya na may pagpapakumbaba at lumapit siya na may pananampalataya knowing that God is able. Diba I think it was in Hebrews 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Kasi yung mga lumalapit sa Kanya, dapat lumalapit na alam nila na ang Diyos ay nag-e-exist at ang Diyos ay nagre-reward sa mga tao na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, ito yung request ng leper. Di ba? Yung request niya napakaganon. And, nakakatawa nga yung istorya. Nung una, ayaw nilang maglapitan. Ngayon, sabi ni Jesus, okay, yung tunic ninyo, ibigay ninyo. Alam mo nangyari, lahat sila nag-uunahan magbigay ng tunic. No, ang galing din kasi ng turo ni Jesus ay by example. No, very transforming kapag si Jesus po yung nag-minister. So, yun po yung number 1. Number 2, na makikita po natin to sa susunod na verse, the response of Jesus. No, ano yung naging response ni Jesus? Then, Jesus moved with compassion, stretched out His hand and touched him, and said to him, I am willing, be cleansed. Instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Sabi po rito, then Jesus, sa action po netong leprous na to, netong leper po na to, sabi yung gano'n, si Jesus daw, He was moved with compassion. Alam niyo kapag lumapit po tayo sa Panginoon, never kanyang tatalikuran. No? Pag lumapit tayo, yung bawat panalangin, hindi siya a-absent. Lahat ng panalangin po natin. No? And sabi ko yun He was moved with compassion. And sa atin po, kung aalamin at kikilalanin lang po natin yung katotohanan sa ating mga buhay, para naman tayong leper na hindi naman talaga deserving.
No, kung magiging sensitive lang tayo sa mga weaknesses natin, kung magiging sensitive lang tayo sa reality na sa bawat araw na ginawa ng Diyos, nagkakasala tayo, binabiolate natin yung kabanalan niya. No, sa mga pagkakataon na bugbog tayo sa problema, pag lumapit ka daw sa Panginoon, sabi niya ganun, He was moved with compassion. Ang Diyos may awa. Ang Diyos ay merong habag. At ito nga yung ginawa niya, sabi niya ganun, He was moved with, yun yung napakaganda eh. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Ano man yung dalahin natin, ano man yung kabigatan natin, ano man yung heartaches natin, ano man yung pain, ano man yung hurt na nararanasan natin, ang sabi ng Bible, sabi dito, He was moved with compassion. No? And you know, yung pinagdadaanan natin, minsan, mga problema natin, self-inflict eh. Kaya natin nadadanasan yan dahil nga matigas yung ulo natin. Pero kahit na ganun pa, ang sabi, He was moved with compassion. Ang Lord hindi sasabihin na pag lumapit ka, buti nga, dapat sa'yo yan. Hindi ganun ng Diyos. No, kahit minsan yung pinagdadaanan mo ay dahil sa kasalanan naman na ginawa mo, hindi ka i-reject ng Lord. Oo, i-discipline ka ng Panginoon, pero hindi niya intensyon na durugin ka. Every time na lumalapit po tayo sa Panginoon, yung compassion ng Panginoon nandoon. No, so, eto yung makikita natin. Diba? Just imagine, walang gustong lumapit, itinataboy yung tao. No? Even yung mga lepers nga, ayaw nilang lumapit kahit kanino, ayaw din naman nilang malapitan. No, pero eto si Jesus. Makikita natin, meron daw pong compassion, merong habag, merong awa. At ano pa nangyari? He stretched out His hand and touched him. Yung sa panahon po nila, wag daw wag yun. Kasi napakalaki ng tendency mahahawa ka. No? Eh si Jesus, alam naman natin, si Jesus, He is very powerful. Di ba maraming yung instances, yung isang anak ng isang, ano tawag ito, yung nok ba yun, yung lumapit sa kanya, yung servant niya. Sabi niya, may sakit. Malayo. Sabi ni Jesus, tara, puntahan natin. Sabi, hindi, Lord. Kahit di na kayo pumunta, sa salita mo lang, mapapagaling mo yan. Dito, pwede naman gawin ni Jesus, di ba? Pwede naman niyang sabihin na, be healed, nang walang hawak-hawak. Pero dito, binigyan din neto ni Mark, ng author netong gospel na to na Jesus stretched out His hand and touched him. No one dares to touch this leper. No one dares. Naglumapit nga, wala eh. But here's Jesus. When no one cares, Jesus does. Kapag feeling natin, walang gustong lumapit sa atin, pag feeling natin, yung mga tao sa paligid natin, outcast tayo, hindi nila tayo gusto, si Jesus nandyan. No? Pwede niyang pagalingin sa isang salita lang, pero hinawakan niya. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, no? No, kapag nanalangin ka sa Kanya, hindi lang niya basta-basta sasagutin. Mararanasan pa natin yung presensya niya. No, and till now, si Jesus, nasa ministry pa rin naman siya ng pagpapagaling. Diba? So, dito po, makikita natin na even Jesus, He stretched out His hand and touched this leper. Ayaw ng iba, pero ayaw ng mga disipulo, pero eto si Jesus. Ganun katindi yung habag niya. Ganun katindi yung pag-ibig niya. Ganun katindi yung pagtanggap niya kahit sino ka pa. Sometimes ayaw natin lumapit sa Panginoon kasi feeling natin itataboy tayo ng Lord. Pero sa mga panahon na pumapalya tayo, di naman tayo perfecto eh. Kahit na naging born again ka eh. Nagkakasala ka pa rin eh. Sino rito mula nung na born again, hindi pa kayo ulit nagkasala? Wala, no? O yung hindi nagkasala for the last week, meron ba dito? O yung hindi nagkasala mula kagabi hanggang ngayon, wala pa kayong kasalanan? Wala, di ba? Lahat tayo nagkakasala, lahat po tayo sumasablay. Pero sa kabila ng ganon, tayo minsan, ang tendency natin, pag pumapalya tayo, pag nagpe-fail tayo, kapag we commit blunder, no? Sa mga pagkakataon na nadapa tayo sa matinding kasalanan, ano ang ginagawa natin? Di ba? Ayaw na natin. Tumatakbo, ayoko na, Lord, palpak kasi ko. Kasi Lord, hindi ako deserving. Buti alam mo. Never naman tayo naging deserving sa paglilingkod, never naman tayo naging deserving kay God. Pero di ba, sa mga panahon na kung saan nadapa ka, ang laki ng kasalanan ginawa mo, dahil sa kasalanan na yan, maraming tao gusto nang tumalikod sa'yo. Si Jesus hindi.
No, kahit anong kasalanan natin, anong pagbagsak natin, I'm not saying na maging professional sinner tayo. Ang sinasabi ko, sa mga pagkakataon na bumabagsak tayo, sa mga pagkakataon ng mga kaibigan natin, dahil sa ginawa natin blunder, tinalikuran tayo, ang Diyos hindi ka tatalikuran. But definitely, hindi ka niya kukonsintihin. Patatawarin ka niya at bibigyan ka niya ng bagong simula. Kaya nga sabi ng Bible, I think it was also in Hebrews, so therefore, let us approach the throne of grace with confidence. Ano yung konteksto ng let's us approach the throne of grace with confidence? Ang konteksto po nun, yung mga taong sumasablay. Sa atin, ang tendency natin, pagka nag-blunder tayo, nakagawa tayo ng malaking kasalanan, tumatakas tayo. No, ayaw na natin. No? Ayaw na natin sa church. No, pero, minsan ayaw na rin natin kay Lord, ayaw na rin natin sa faith natin. Pero si Jesus, hindi niya tayo tatalikuran. Sabi rito, His hand touch him, yayakapin ka ng Panginoon. No? And sabi niya, I am willing. Palagay niyo ba, kapag gumawa kayo ng blunder, nakagawa tayo ng kasalanan, hindi willing ang Lord para patawarin ka at bigyan ng panibagong simula. He's more than willing. Tayo pa nga yung may ayaw eh. Tayo pa nga yung tumatakas. Ayoko na sa church na to. No? Maghahanap na lang ako ng ibang church at doon mamumuhay ako bilang isang ordinaryong Kristiyano. Grabe, ordinaryo? Special ka? Iba kasi feeling special. Lahat tayo biyaya lang ng Lord. And ito lagi pong sinasabi, tandaan po ninyo, at your best, grace lang ng Lord yon. No? Kung piling mo, nakakapag-devotion ka, nakakapag-attend ka, yung kasalanan na kukomit mo, pakonti ng pakonti. No, it is God's grace. Sa mga panahon na kung saan down na down tayo, nakagawa tayo, nakakakomit tayo ng mga kasalanan, it is always grace. You're not beyond God's grace. Kahit ano pang naranasan natin, tanggapin po natin yung biyaya na sabi nga raw, and said to him, I am willing. Willing ang Lord na i-restore ang bawat isa po sa atin. Willing ang Lord sa mga panahon na lumalayo tayo dahil sa kasalanan natin, ang Lord, He is willing. Kung paano naging willing siya na pagalingin yung leper na yon. At sabi pa nga rito, instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. No, ang Lord nagpapagaling. Hindi lang ng mga physical na karamdaman. Even yung mga spiritual diseases natin, kayang pagalingin ng Lord. Ang tanong lang, willing ka ba? Si Lord kasi willing lalapit ka ba? No, sometimes akala natin pinabayaan tayo ng Lord, pero ang totoo, ang Diyos nandyan lang. Tayo lang yung mahilig lumayo. So, una, pinag-usapan natin yung request na itong leper and then yung response ni Jesus. And so, sa munod na passage, the request of Jesus. Ano naman yung request ni Jesus? Diba? Kanina, ang may request yung leper Eto, and he strictly warned him and sent him away at once and said to him, see that you say nothing to anyone, but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. Ano sabi ng Lord after niyang pagalingin? Sabi niya, see to it. Huwag mo munang ipagsasabi. No? Take note na that by this time, nagsisimula pa lang yung public ministry ni Jesus. And yung possible reason kung bakit niya sinabi, di ba? Kung ikaw yung leper, syempre excited ka, pinagaling ka No? Pero siguro possible reason is that to avoid yung mga unnecessary o mga necessary attention. Kasi nga naman, kapag pinagmukha niya sa lahat na, hey, pinagaling ako ni Jesus. Sa church ngayon, yun yung gusto natin Pag may pinagaling, dapat mag-testimony. Pag may naligtas, dapat mag-share. Diba? And that's good. But kaya nga yung Bible, dapat inuunawa natin, hindi lang binabasa. Kung hindi dapat, inuunawa. No, pinag-aaralan. So dito, possibly etong yung atensyon masyadong mapunta sa kanya at hindi siya makakilos kasi he's just starting yung kanyang public ministry. No, at baka kaya sabi niya, wag muna pagsabi kasi nga ano ba ang primary na mission ni Jesus nung siya ay nasa lupa? Definitely to give his life. No, para iligtas ka, para tubusin ako. Pero during the public ministry, 3 years public ministry ni Jesus, ano ba yung kanyang mission? Ano ba yung kanyang priority? Magpagaling ba? Thank God, kasi napakaraming testimony ng mga taong pinagaling niya. Pero hindi po yun yung primary concern ni Jesus kung bakit siya narito. Ang kanyang primary ministry, ang kanyang primary concern is to preach the kingdom of God, to preach the gospel, to share kung yung sitwasyon ng tao, kung sino sila sa harapan ng banal na Diyos, at ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. That's why, dito, isipin ninyo,
nag-start, and then, oy, pinagaling ako ni Jesus, tatay kong ketongin. Pero eto, malinis na ako. So ano mangyayari? E di yung mga tao, isisik si Jesus, hindi para makinig ng kagandahang loob ng Panginoon, hindi para makinig ng balita ng kaligtasan ng Panginoon, kundi para magpagaling. No? And sabi ko rin, sa panahon po natin, kapag nag-share tayo ng gospel, thank God sa mga testimony ng kanyang pagpapagaling. But when we share the gospel, ang sinashare po natin yung good news. Yung reality na ang tao, malayo kay Jesus papuntang impyerno. Pero ayaw ng Lord na maimpyerno sila, and therefore, Jesus died on them. Yun yung sinasabi natin, yung kasalanan ng tao. Hindi natin dapat sinasabi at ina-highlight kapag tinanggap mo si Jesus, pagagalingin ka niya. Paano kung hindi gumaling? Yung iba nga nagkasakit pa. Di ba? So, ang primary po, yung pagbabahagi ng ebanghelyo. And eto po kasi, marirevert Kung inuna niya na, pinagaling ako, so people will seek Jesus. Not because for the salvation, yung spiritual condition nila, but because of their physical condition. Dito pala, nagpapagaling. No? Kaya nga, isipin ninyo, yung mga yung mga billboard, pag may mga crusade, come and be healed. Mga ganun No, may mga, come be healed, come and be blessed. Wala namang problema doon. Problema, paano kapag hindi nga na-bless? Sino rito na born again kayo na wala yung problema nyo sa buhay? Meron ba? O sino rito, yung na born again kayo, mas lalong feeling ninyo, lalong dumami yung problema nyo, taas yung kamay. Wala rin. Wala lang. No, meron naman pala. No, minsan ganun Kasi nga talaga, kapag naging Christian ka, na born again ka, parang mas dumadami yung problema. Hindi naman dahil sa talagang dumami. It's just that, dati kasi akala mo hindi problema dahil ang daling mandaya. Ngayon, Kristiyano ka na, gusto mong ma-please si Lord, dapat tawid ka na, dapat maayos na. Ngayon, nahihirapan ka. Dati kasi, kapag may problema, maglagay ka lang, okay na ngayon, hindi ka na naglalagay. Kaya ang problema mo, paano mo kukunin yung lisensya mo? Dati pag nahuli ka, may born again ka na, nakukonsensya ka na. No, kaya akala mo, dumadami yung problema, pero ang totoo, lumilitaw lang yung katotohanan na na-born again ka. Amen? No, so, ito lang naman yung request niya Sabi niya, wag mo munang ipagsasabi. Ang gawin mo lang, pumunta ka doon sa pare, mag-report ka, magpasiyasat ka, and let them report, let them, sabihin doon sa mga tao na you are now clean. No? And then, ibig sabihin, even si Jesus, meron pa rin siyang concern doon sa law. Diba? Kaya pinag-report niya, I think hanggang 11:15 lamang po ako, kaya tapusin na po natin to. No? Last, so, ito yung request ni Jesus, huwag muna ipagsabi, mag-report sa priest. No, unfortunately, ito yung response ng leper. Diba? Ang sweet na itong leper na to Sabi niya, but the man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. Kasasabi lang. At ang sabi ng Bible, si Jesus, he strictly sinabi na huwag mong ipagsasabi. Pero eto, pinagsabi ka agad. But the man went, spread the word, proclaiming to everyone what had happened. Ano ang nangyari? Kaya eto pa, ayaw ni Jesus ipagsabi. Dahil eto nga yung nangyari sa verse 45. As a result, large crowds soon surrounded Jesus, and he couldn't publicly enter a town anywhere. He had to stay out in the secluded places, but people from everywhere kept coming to him. Yung pagpunta ng mga taong to, hindi para makinig ng preaching ni Jesus, kundi para magpagamot, magpagaling. No? Pero itong taong to, di ba, kasasabi lang, well, ewan ko, pero kung tayo po nasa ketongin na to, parang sa ganung pagkakataon, ang hirap sumunod kasi baka nga nung ginawa niya, baka feeling niya pa, tinutulungan niya pa si Jesus. Sometimes ganun tayo Feeling natin, tinutulungan ko si Lord, taya tayo ng loto. Pag nanalo, magta-tights naman ako. May mga ganun. Grabe, magdo-donate ko naman. No, minsan akala natin, natutulungan natin, lapit tayo sa mga contractor. At least para sa church naman, di ba? Nag-pray pa, Lord, patamain mo ako sa loto. No, may isang member, active member ng isang church na tumataya pa rin ng loto. Grabe sa kanyang pagtaya sa loto, nanalo. 200 million.
ang problema, etong tumataya, etong nanalo, nasa ospital, may sakit sa puso. Ang nakaalam, yung anak niya. Ngayon, ang problema nung anak niya, paano ko ba sasabihin kay tatay na nanalo siya sa loto ng 200 million? Baka mamaya matuluyan. Kaya sabi niya, alam ko na, si pastor, may advice dyan. Lumapit kay pastor. Pastor, ito yung si tatay kasi, na tumaya ng loto, nanalo eh. Sabi naman ni pastor, dapat din siya tumataya, pero at least nandyan na yan. Baka inalaw na rin ni Lord. Sabi yung anak, paano po yung gagawin ko? Baka atakihin si tatay pag nalaman niya. Sabi ni pastor, okay lang, samahan kita ako na bahala. Ako magsasabi kay tatay. Ay, nandun si pastor. Nandun siya, oy tay, kamusta? Pagaling ka na. Tapos bigla sabi niya, ay tay, halimbawa lang ha. Halimbawa lang naman. Nanalo ka sa loto ng 200 million. Ano ang gagawin mo? Sabi ng tatay, aba, pastor, yung kalahati, yung 100 milyon, ibibigay ko sa'yo. Ayun, inatake si pastor. No, anyway, nauna pa si pastor atakihin. So, hindi kailangan ng Lord yung tulong natin. So, kung ano yung inuutos niya, kung ano yung pinapagawa niya, yun talaga, yun muna yung gawin natin. Yun muna yung gawin natin. And then, kung talaga may mga kailangang mag-take tayo ng initiative, well, pag-pray natin ng mabuti. So, yun po yung naging response ng and to some, nakita naman po natin na talagang he disobeyed Jesus. Pero, tama man o hindi, pero yung konteksto nga ng gospel na to, ng passage na to, yung importante. Nag-i-start pa lang sa kanyang ministry at nakita naman natin yung resulta. Because of that, medyo naantala yung pagpipreach ni Jesus kasi dinudumog siya, hindi para makinig ng preaching, hindi para makinig ng salita ng Diyos, kung hindi para magpagaling. Ayun na nga siya imbis na tuloy-tuloy na Di ba, sabi diyan, a large crowd soon surrounded Jesus and he couldn't. Bakit siya sinasurround? Because of that testimony. Di ba? And couldn't publicly enter a town anywhere. Hindi na po siya basta-basta makapasok kasi nga, yung balita intindi kasi ng balita na yon. He had to stay out in secluded places but people from everywhere kept coming to him. So it's always better to obey Jesus. So ano man yung gagawin po natin, ano man yung sa tama puso, tingnan din po natin kung may provision ba ang salita ng Panginoon sa bawat bagay na ating gagawin. Yun lamang po, tayo po tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po for this time na pinagkaloob niyo po sa amin, sa inyong salita na aming narinig. Panginoon, tulungan niyo nga kami, God, na ma-i-apply po ito, Panginoon, na Lord, kami po ay magkaroon ng puso mo pagpakumbaba, Panginoon, na lumapit sa iyo at manampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat kasi hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo kami tinatalikuran. And God, maraming salamat po sa mga narito. And I pray, Lord, for every family being represented here right now. You know, Panginoon, yung mga pangangailangan nila. At sa mga pangangailangan ito, O Diyos, dalangin ko na maranasan nila ang iyong kasapatan, Panginoon. God, you know their needs. Just meet them, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa patuloy na kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay makakaupong muna. Okay, na-bless po ba tayo? Amen. So, tayo po yung tumayo para ipag-pray yung ating mga tithes and offering. Yan po, mag-ikot po yung ating tithes and offering. Yan po.
Tayo po tumayo at ipanalangin natin yung ating ating tithes and offering. Aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na magkaroon po kami at makarinig ng inyong banal na salita, O Lord. Dinadalangin po namin yung aming mga ikapo, O Lord, mga offering, Lord. Patuloy niyo po itong i-bless, patuloy niyo po itong pagpalain at magamit lamang po sa inyong ikalalagaan at inyong banal na salita, O Lord. Taas namin ang araw na ito at sa mga susunod na linggo, O Lord, at patuloy niyo pong i-bless ang mga kamay na mga nagbigay at patuloy niyo pong i-bless yung mga tao upang magamit po ang kanilang mga source ng kanilang mga income, O Lord, lamang sa inyong simbahan, O Lord. Tinataas namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning ulit. Magandang umaga. Salamat kay Pastor Jeff sa very powerful na message for this morning. And for those who attended last time sa ating New Believers class, still later na lang, hindi ko pa alam. We are inviting na pwedeng umattend pa naman yung mga hindi naka-attend last time at yung gusto pang mas makilala more si Jesus, Ito yung isa sa part natin sa ating mga paklase kung saan pwede tayong magtanong about this church, about sa maraming mga bagay pa kung anong ang topic mamaya is about worship. Saglit lang naman ito. It will take 30 minutes only. And before we end, we will call Pastor Jeff to in behalf po ng FCF Bagumbong, Happy Pastors Month. Okay. Thank you. Okay, tayo po tayo ulit. Salamat po, nagulat ako dito. Thank you. Sige, Panginoon, maraming salamat. Pinagpala niyo po ang aming pagparito at patuloy niyong pagpapalain, Panginoon, ang aming paglisan, Lord, sa lugar na to. At ang aming dalangin, Panginoon, yung inyong salita na aming narinig, tagpuin nawa kami ng iyong biyaya, ng iyong lakas upang maisapamuhay po namin ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at sa aming mga buhay, kayo din naman po ay mapagpala. Minsan pa, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat at ang lahat ng pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's worship God! Conquers all anxiety. Let it
praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. Woo! This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every walls. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation, my God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, God, we praise you. We praise you. Magandang umaga sa lahat! Grabe. Try mo isa. Yung una. So, yung una.